Kabanata 1731. Sinusubukan niyong magtulungan laban sa akin. Sige, subukan niyo. Sigaw ni Sebastian habang pinapalabas ang isang makapangyarihang aura. Ngunit, walang nakakaalam na pinipigilan pa rin niya ang kanyang tunay na lakas. Ang lalaking ito. Paano siya naging ganito kalakas? Nanatiling kalmado si Leyley. Ang kanyang malamig na asal ay nanatiling buo, bagaman may bahagyang pagkamangha na kumikislap sa kanyang mga mata. Kayong lahat, patayin niyo siya. Patayin niyo siya. Sigaw ni Bevel habang pinangunahan ang grupo ng isang dosenang umaatake. Ang kanilang pagnanais na pumatay ay umaagos na parang bagyo. Ang tingin ni Sebastian ay naging malamig, ang kanyang presensya ay naglalabas ng hangin ng isang walang awa na Diyos ng pagpatay. Gumagalaw ng may nakakasilaw na bilis, nilapitan niya ang isang Holy Lord Master na nasa gitnang antas ng pinnacle. Bago makapag-react ang lalaki, tumama ang bakal na kamao ni Sebastian na parang kulog, tumama sa kanyang dibdib. Isang nakakasukang tunog ang umalangaw habang nababasag ang kanyang mga tadyang. Agad na samuka ang lalaki ng isang bangkos ng dugo bago siya bumagsak na parang patay. Mabilis na umiwas si Sebastian, iniiwasan ang atake ng isa pang kalaban. Sa isang matalim na saksak sa leeg, pinutol niya ang buhay ng pangalawang lalaki sa isang iglap. Tatlong Holy Lord Master sa huling yugto ay sabay-sabay na umatake. Ang kanilang pinagsamang lakas ay napakalakas, ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang galaw ng paa ay nagbago-bago ng hindi inaasahan habang madali siyang lumalampas sa kanilang mga atake. Nang makita ang pagkakataon, pinagsakluban ni Sebastian ng isang napakalakas na suntok ang tiyan ng isang lalaki. Ang matinding puwersa ay pumutok sa kanyang mga internal na organo, na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Ang natitirang dalawang umaatake ay nag-atubili, ang pag-aalinlangan ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Sinamantala ni Sebastian ang kanilang sandali ng kahinaan, tumalon pasulong na nakabukas ang dalawang palad. Pagkatapos, pinagsaluhan niya ang kanyang mga kamay sa kanilang mga bungo. Dalawang nakabibinging putok ang umabot sa kanilang pandinig. Ang kanilang mga ulo ay sumabog na parang sobrang hinog na pakwan, nagkalat ang dugo at laman ng utak sa lahat ng direksyon. Ang natitirang bahagi ng grupo ay naparalisa sa takot dahil sa kalupitan ni Sebastian, at sinubukan nilang tumakas. Ngunit walang pagkakataon na ibinigay ni Sebastian sa kanila. Hinabol niya sila na parang anino, ang kanyang mga galaw mabilis at nakamamatay. Bawat suntok ay bumabasag ng mga buto, at bawat hampas ay nagwawakas ng isang buhay. Ang mga sigaw ay umuukit sa hangin, sinasabayan ng malalamang na tunog ng mga walang buhay na katawan na bumabagsak sa lupa. Sa isang kisap mata, lahat maliban kay Elio ay namatay sa kamay ni Sebastian. Ikaw maglakas loob ka pang pumatay ng mga miyembro ng Alpha Sect. Alam mo ba ang kapangyarihan ng Alpha Sect? Puno kami ng mga eksperto. Kung maglakas loob ka pang saktan ako, haharapin mo ang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Nanginginig ang boses ni Elio habang sinubukan niyang gamitin ang reputasyon ng Alpha Sect bilang kalasag, kahit na may halong panggigilalad sa kanyang banta. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang mapanlit na ngiti. Alpha Sect. Ha? Mga bully lang kayo na nagtatago sa likod ng pangalan. Bakit ko kayo dapat katakutin? Nilalapastangan niyo ang mga mahihina at gumagawa ng mga kalupitan. Ngayon, lahat kayo ay makakatagpo ng katapusan. Hindi natitinag sa banta, si Sebastian ay lumakad pasulong na may matibay na determinasyon. Para sa kanya, ang katarungan at moralidad ay may higit na halaga kaysa sa walang laman na reputasyon ng isang sekta. Ang pag-iwan sa mga ganitong tao na buhay ay magdadala lamang ng higit pang pagdurusa sa mga inosente. Nang makita niyang nabigo ang kanyang pananakot, umiikot si Elio sa kanyang takong at sinubukang tumakas. Ngunit sa isang kisap mata, lumitaw si Sebastian sa harap niya, hamarang sa kanyang pagtakas. Sebastian sinampal siya sa mukha ng walang pag-aatubili, pinapadapo siya. Si Elio ay bumagsak ng mabigat sa lupa. May halo ng takot at galit na nagbabalot sa kanyang mukha habang sumisigaw siya, "Lolo, iligtas mo ako." Lumakad si Sebastian patungo sa kanya,
Malamig at matigas ang boses habang sinabi, wala nang makakapagligtas sa'yo ngayon. Sino ang magtatangkang saktan ang aking apo? Kamatayan ang hinahanap mo. Isang malalim, sinaunang tinig ang umuugong sa buong lupain, nagdadala ng isang nakabibinging presyon na tila nagmumula pa sa simula ng panahon. Ang tinig ay umuugong na parang bagyo. Nagpadala ng mga nakikitang alon sa hangin at yumanig sa mismong kaluluwa ng mga nakarinig nito. Bigla, isang napakalaking puwang ang pumutok sa kalangitan, na nagbukas ng isang walang katapusang dilim mula sa kung saan lumabas ang isang nakakatakot na misteryosong aura. Isang mahina, anino na anyo ang nagsimulang lumitaw mula sa kailaliman. Bagaman hindi pa ganap na lumalabas ang anyo nito, kahit ang malabong silweta ay naglalabas ng nakabibinging presensya. Parang may isang Diyos-Diyosan mula sa kailaliman ng impyerno na malapit nang bumaba sa mundong ito, handang ipataw ang kanilang hatol. Kabanata 1732. Bahagyang ipinitik ni Leylay ang kanyang mga daliri, at ang anino sa kawalan ay tuluyang nawala bago pa man makababa ang buong presensya nito na may kasamang liwanag. Ang mga mata ni Elio ay puno ng labis na takot. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan na parang siya ay bagong nakasaksi ng katapusan ng mundo. Sino? Sino ka? Stammered ni Elio. Ang kanyang mukha ay mapatla na parang puting papel, at ang kanyang mga binti ay mahina habang siya'y natitisad pa atras. Tiningnan siya ni Sebastian ng malamig na tingin at idineklara ng may matibay na kapangyarihan, ako ang narito upang kunin ang iyong buhay. Ikaw. Ikaw ang hinahanap namin. Ikaw ang pumatay kina Alan at Kenzo. Ang mukha ni Elio ay nagbago sa takot habang siya ay natigatig palayo, napagtanto na ang kanyang kapalaran ay nakatakda na. Sarili niyo ang sisihin niyo sa pagsunod sa isang bulag at hanggal na boss at sa paghamon sa akin. Isang walang awa na kislap ang kumislap sa mga mata ni Sebastian habang inihampas niya ang kanyang espada, pinabagsak si Elio ng may matinding lakas. Matapos suriin ang katawan ni Elio, nakuha ni Sebastian ang 2,000 Immortal Stones. Salamat sa tulong mo kanina, sabi ni Sebastian na may bahagyang ngiti kay Leylay. Wala iyon, sagot ni Leylay ng kalmado. Kung bumaba ang buong anyo ng aninong iyon, kahit ako ay mapapahamak. Hindi ligtas dito. Kailangan nating umalis agad, sabi ni Sebastian, nagiging seryoso ang tono niya. Alam niya na ang pig-utang kanilang nakatagpo ay hindi basta-basta papayag na matapos ang usapan. Hinawakan ni Leylay ang kamay ni Sheena at nagsimulang maglakad pasulong. Nahabol sila ni Sebastian at malumanay na sinabi, Sheena, mahigpit mong hawakan ang kamay ni Leylay. Habang naglalakad sa tabi ni Leylay, tinanong niya, Leylay, ano ang plano mong gawin sunod? Medyo nagkunot ang noo ni Leylay, huminto sandali upang mag-isip bago sumagot, kailangan muna nating umalis sa problemadong lugar na ito. Pagkatapos noon, aalamin natin ang susunod na hakbang. Tumanggo si Sebastian, ang tono niya ay mainit at kaaya-aya. Susundan ko ang iyong halimbawa. Samantala, sa Alpha Sect, sa loob ng isang nakatagong yungib. Pagkakabahin kita sa piraso. Arg! Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal ang nakatayo na may namumula ang mga mata at mukha na puno ng malalim na mga kulubot. Ang kanyang buhok ay magulo at may mga puting hibla. Ang kanyang ekspresyon ay kasing dilim ng mga ulap na bagyo, at siya'y umatungal sa galit. Ang kanyang tinig ay puno ng labis na pagnanais na pirisuhin si Sebastian. Elio, hintayin mo ako. Ang iyong lolo ang maghihiganti para sa iyo. Ang matandang lalaki, si Asen Lancaster, ay sumugod sa kawalan. Mayroong napakalaking intensyon ng pagpatay na umaagos mula sa kanyang katawan at umaakyat sa kalangitan. Nang dumating siya sa lugar kung saan pinatay si Elio, tahimik ang lupa. Ang katawan ni Elio ay nakahiga ng malamig, ngunit si Sebastian at ang iba pa ay nawala na ng walang bakas. Hawak ang walang buhay na katawan ni Elio, si Asen ay umiyak ng mapait habang ang kanyang kalungkutan at galit ay tumagos sa hangin. Elio, nabigo kita. Hindi kita naprotektahan. Kung hindi ko maabenggihan ang kawalang katarungang ito, hindi ako karapat-dapat tawaging tao.
Kahit na kailangan kong habulin siya hanggang dulo ng mundo, makikita kong maputol sa libu-libong piraso ang mamamatay taong iyon. Ang galit na sigaw ni Asen ay umuukit sa kalangitan, umaabot ng milya-milya. Si Sebastian, na narinig ang malalayong sigaw, ay bahagyang nanginginig lamang bago pabilisin ang kanyang lakad. Ang kanyang tinig ay matatag habang bulong niya, kung naghahanap ka ng paghihiganti, halika na. Si Sebastian, Leyley, at Sheena ay naglakbay ng walang pagod sa libo-libong milya bago sa wakas ay nakarating sa hangganan ng teritoryo ng Alpha Sect. Ang kasikatan ng Alpha Sect ay umabot sa buong Luingten, ang impluwensya nito ay sumasaklaw ng 10,000 milya. Sa isang sinaunang pamana at malalim na pundasyon, ang sekta ay nagtagal ng 10,000 taon. Ang Alpha Sect ay nakatago sa loob ng isang hanay ng mga matatayog na bundok, ang kanilang mga tuktok ay umaakyat at bumababa na parang mga alon. Ang mga makapangyarihang sinaunang puno ay umaabot sa mga kalangitan, at ang matitibay na mga puno ng pino ay nakatayo ng may pagmamalaki. Mula sa makapal na gubat, naririnig paminsan-minsan ang ugong ng mga tigre, ang mga sigaw ng mga unggoy, at ang mga tawag ng iba't ibang ibon at hayop. Sa sandaling ito, 10,000 tao ang nagtipon-tipon sa pasukan ng sekta. Narinig ko na ang Alpha Sect ay nagre-recruit lamang ng 1,000 disipulo sa pagkakataong ito, at tanging ang mga may lakas na antas ng Holy Lord Master o mas mataas pa ang karapat-dapat, sabi ng isa. Siyempre, ang Alpha Sect ay isa sa mga nangungunang sekta sa loob ng 10,000 milya. Kung makapasok ka, walang hanggan ang iyong hinaharap. Sagot ng isa pang tao. Kabanata 1733. Huwag ka munang mag-excite. Sa 10,000, 1,000 lang ang pipiliin. Matindi ang kompetisyon. Kung wala kang tunay na kakayahan, huwag mo nang isiping subukan. Maraming tumanggo bilang pagsang-ayon, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas seryoso. Pinaloob ni Sebastian ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ang kanyang tingin malamig at mayabang. Isa sa mga 1,000 pwesto na iyon ay magiging akin. Walang makakapidyo sa akin. Lahat ay may pangarap na sumali sa Alpha Sect. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ay tumatanggap lamang ng mga disipulo tuwing 10 taon, at napakalimitado ng mga pwesto. Sa pagkakataong ito, napakaraming malalakas na kalaban ang nagtipon, at ang mga wala sa antas ng Holy Lord Master ay hindi na magtatangkang sumubok. Ang kanilang mga pagkakataon ng tagumpay ay halos wala. Tahimik. Isang tinig na parang kulog ang umabot sa kalangitan, dala ang diwa ng ganap na kapangyarihan. Para makasali sa Alpha Sect, kailangan mong pumasa sa isang pagsubok ng pagtugis. Mamimigay ako ng 1,000 esmeraldang plaka ng sapalaran sa mga tao. Tanging ang mga may hawak ng plaka, matagumpay na makatawid sa Fog Forest, at makaligtas ang magiging kwalipikado bilang mga disipulo ng Alpha Sect. Sa kalangitan, isang batang lalaki na nagngangalang Noden Lamont ang nakatayo na may nakapulupot na mga braso, nag-aanyong puno ng kumpiyansa. Ang kanyang matalas na tingin ay lumampas sa mga tao sa ibaba. Narinig ko na siya ang nakatatandang disipulo ng panlabas na sekta. Kahit ang mga panloob na estudyante ay natatakot sa kanya. Tama ka. Sinasabi ng balita na maaari siyang pumasok sa top 20 ng inner sect, pero nanatili siya sa outer sect upang pangasiwaan ang mga junior disciples. Isang tunay na henyo. Tumingin si Sebastian kay Noden at naisip, ano kung ikaw ang nakatatandang disipulo ng panlabas na sekta? Isang araw, malalampasan kita. Lumingon si Leyley sa kanya at sinabi, kailangan mong kumuha ng 3 tablet. Huwag mag-alala, gagawin ko. Tumingin si Sebastian kina Leyley at Sheena, at lumambot ang kanyang tingin. Sebastian, ikaw ang pinakamagaling. Sabi ni Sheena na may kumikislap na mga mata. Tumawa si Sebastian at ginulo ang kanyang buhok. Alam na alam ni Sheena kung paano magpalamang. Di nagtagal, 1,000 esmeraldang plato ang inihagis sa masa. Sa kanilang swerte, nakakuha si Sheena ng isa. Sebastian, nakakuha ako ng isa. Sheena, ang galing mo. Puri ni Sebastian na may ngiti. Talagang swerte ni Sheena. Pinanatili ni Sebastian siyang malapit,
Alam niyang marami na ang nakatuon sa kanila. Ang posibilidad na makakuha ng Emerald Plate ay napakababa sa karaniwan, isa lamang sa 20 ang nakakapagkamit nito. Huwag niyong isipin na susundan niyo kami, o huwag niyong sisihin ako sa pagiging malupit. Inungol ni Sebastian sa nagtipon-tipong tao. Pagkatapos ay humarap siya kina Lele at Sheena, pinapakalma sila, huwag kayong mag-alala, basta nandito ako, walang makakasakit sa inyo. Libu-libong tao ang nagmadali papasok sa gubat ng hamog. Ang gubat na ito ay mahiwaga at mapanganib, puno ng mga panganib na nagkukubli sa bawat sulok. Malayang naglalakad ang mga mabangis na hayop, at hindi maiiwasan ang pagdanak ng dugo. Ang lahat ay desperadong nakipaglaban para sa kanilang pagkakataon na makaligtas. Ito ay isang pagkakataon na nangyayari lamang minsan sa isang dekada upang mabago ang kanilang kapalaran, at walang gustong palampasin ito. Tanging sa pamamagitan ng walang tigil na laban lamang sila magkakaroon ng pagkakataon na magtagumpay. Habang pumasok ang napakalaking grupo sa kagubatan, unti-unti silang nagkawatak-watek, ngunit naramdaman ni Sebastian na higit sa 100 tao ang lihim na sumusunod sa kanila. Ang gubat ng hamog ay umabot ng daan-daang milya at nagsilbing lugar ng pagsasanay para sa mga disipulo ng Alpha Sect. Ang ilan sa mga halimaw dito ay nasa rurok ng antas ng Holy Lord Master, na nangangahulugang ang bawat kalahok ay kailangang maging labis na maingat. Isang batang babae tulad mo ay dapat ibigay na lang ang tablet, at palalayasin ko kayong lahat. Isang nakangising binata ang hamarang sa kanilang daraanan habang hawak ang isang mahabang espada sa kanyang kamay. Maglakas loob kang harangin ang daan ko. Nag-aanyaya ka ng kamatayan. Nagliyab ang mga mata ni Sebastian sa galit, at siya'y sumugod ng walang pag-aalinlangan. Sa isang mabilis na galaw, tumama ang kanyang espada sa batang lalaki, agad itong pinatay. Ang malinis at tiyak na pagpatay ay nagdulot ng pagkabigla sa marami sa paligid nila. Ang mga nagbabalak na kunin ang kanilang mga plato ay agad nagbago ng isip dahil ang walang awa at mahusay na paraan ni Sebastian ay nakakatakot. Bakit ang lakas ng taong ito? Maraming tao ang tahimik na umatras. Iyon ang eksaktong epekto na gusto ni Sebastian. Wala siyang interes na maging target, masyadong abala iyon. Hindi siya natatakot sa kanila, pero ang pagharap sa mga patuloy na pagkaabala ay nakakapagod. Kaya't nagpadala siya ng malinaw na mensahe sa lahat na lumayo, o harapin ang tiyak na kamatayan. Gayunpaman, palaging may mga taong tumatangging umatras, maaaring masyadong mayabang o masyadong tiwala sa kanilang sariling lakas. May ilan, na hindi kumbinsido sa mga bulong-bulungan. Hindi sila umatras hanggat hindi nila personal na naranasan ang lakas ni Sebastian. Nagpatuloy si Sebastian sa pagputol ng mga hamon isa-isa, karamihan sa kanila ay nasa mga unang yugto pa lamang ng antas ng Holy Lord Master. Di nagtagal, nakakuha siya ng pangalawang esmeraldang plaka at inihagis ito ng diretso kay Lele. Kabanata 1734. Habang lumalalim ang gabi, isang malamig na simoy ang humahaplos sa hangin na parang seda. Ang kumikislap na apoy ng kampo ay nagbigay ng mainit na liwanag sa napakaganda at kaakit-akit na mukha ni Lele, na para bang siya ay isang celestial na nilalang na bumaba sa mundong ito. Naaalaala ang kanyang nakaraan, minsan ay umabot siya sa Void Ascension Realm. Ngunit ang kanyang enerhiya ay labis na naubos dahil sa kanyang nakasisirang laban sa Ice Serpent, na nag-iwan sa kanyang kasalukuyang mahina na kalagayan. Magpahinga ka. Ako ang magbabantay, sabi ni Sebastian sa malalim at matatag na boses. Siyempre. Sebastian, dapat mong protektahan ako at si Lele, sabi ni Sheena na 15 taong gulang nang may kalokohan. Ang kanyang maliwanag, basang mga mata ay kumikislap. Pagkatapos, humiga siya sa yakap ni Lele habang tumatawa. Mananatiling malamig si Lele gaya ng dati, ngunit nagpakita siya ng walang hangang kabaitan pagdating kay Sheena. Marahil ang kanyang asal ay nag-iiba-iba lamang depende sa tao. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kailanman ngumiti kay Sebastian. Huwag mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang mangyari ang kahit ano sa inyo. Ang boses ni Sebastian ay parehong malambot at matatag. Tumalikod siya at sumandal sa isang napakataas na sinaunang puno,
Ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga habang nananatiling lubos na mulat sa kanyang paligid. Ibigay mo ang esmeraldang plato, o mamatay ka. Isang nakabibinging tinig ang biglang umabot sa kadiliman. Sa tapat niya, nakatayo sa ibabaw ng isang sinaunang puno, ang isang malamig at walang awa na babae na may hawak na espada. Ang kanyang tingin ay kasing talam ng isang talam, tumatagos diretso kay Sebastian. Ang labanan sa pagitan ni Sebastian at ng walang awa na babaeng may tibak ay agad na naganap. Isang fake Holy Lord Master. Yan lang ang meron ka. Pang-asar na sabi ni Sebastian habang ang kanyang mukha ay napuno ng paghamak. Ang yabang mo naman. Kung hindi mo ibibigay, sisiguraduhin kong madudugisan ng dugo mo ang kagubatang ito. Tungkol naman sa asawa mo at sa nakababatang hipag mo, wala akong interes sa kanila, malamig na sabi ng babae. Bago pa man tuluyang umabot ang kanyang mga salita, siya'y sumulong na parang kidlat, ang kanyang mahabang espada ay naglalakbay sa mga masalimuot na pattern habang ang nakamamatay na enerhiya ng espada ay humuhuni patungo kay Sebastian. Ang ekspresyon ni Sebastian ay nanatiling hindi nagbago, at ang kanyang tindig ay kasing matatag ng bundok. Habang papalapit ang enerhiya ng espada, walang pakialam niyang inalog ang Harmony Blade. Bagaman tila walang kahirap-hirap ang galaw, nagdala ito ng napakalaking kapangyarihan, agad na sinira ang papasok na enerhiya ng espada. Nang makita niyang nabigo ang kanyang unang atake, tumalas ang tingin ng babaeng may malamig na mata. Ang kanyang teknik sa espada ay biglang nagbago, at ang talom ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Ninefold Heaven-piercing sword, sweep the netherworld. Sa kanyang matinding sigaw, ang mga palo ng kanyang espada ay bumagsak na parang malakas na bagyo, bawat hampas ay pumutol sa hangin na may matinis na sipol. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang tiwala at ngiti. Sinasadya niyang pinigilan ang kanyang pagsasanay hanggang sa rurok ng Holy Lord Master Realm, at ang kanyang mga galaw ay mabilis na nagbago. Pagkatapos, parang isang anino siyang lumusot sa walang tigil na daloy ng mga atake. Ang Harmony Blade ay sumasayaw sa kanyang kamay na parang isang buhay na dragon, tinatanggihan ang bawat nakamamatay na atake ng may katumpakan. Ang matalim na tunog ng metal ay umabot sa hangin, at mga escarlatong apoy ang lumipad mula sa bawat tama. Ang mga atake ng babae ay naging mas magulo, at nagsimulang pam-atak ang pawis sa kanyang noo. Ngunit, si Sebastian ay nanatiling kalmado, kumikilos ng walang kahirap-hirap na parang naglalaro lamang siya sa kanya. Ako naman. Sa isang biglaang sigaw, umikot ang pulso ni Sebastian, nagpadala ng alon ng lakas sa Harmony Blade. Isang pagsabog ng lakas ang sumiklab mula sa kanyang talam, itinaboy ang kanyang espada. Pagkatapos, naglunsad siya ng kontra-atake na parang isang malupit na bagyo. Mga anino ng espada na nag-uumapo sa isa't isa, ganap na bumabalot sa kanya. Sinubukan niyang pigilan sila, ngunit isang nakabibinging pakiramdam ng kawalang kapangyarihan ang pumasok bawat hampas na ibinato ni Sebastian ay tila may bigat ng mga bundok, na nagpapahirap sa kanya na makaiwas. Isang malawak na hampas ang nagpadapa sa kanya ng ilang hakbang paatras. Namutla ang kanyang mukha, naging hindi matatag ang kanyang pagkakahawak sa espada, at napuno ng kawalang paniniwala ang kanyang mga mata. Hindi kita. Bagay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Patayin mo ako o gawin mo ang gusto mo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa isang laban sa pagitan ng mga pantay, naranasan niya ang tunay na kawalang kapangyarihan. At alam niya hindi pa nailalabas ni Sebastian ang buong lakas nito. Umalis ka, pagsasabihan kita sa pagkakataong ito. Malamig at may utos ang boses ni Sebastian. Lumutang ang mga mata ng babae sa gulat. Talagang pinapalaya mo ako. Kung hindi ka aalis ngayon, huwag mo akong sisihin kung magbago ang isip ko. Inis na sabi ni Sebastian. Utang ko sa'yo ang aking buhay. Ako si Ayla Quillan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Lumiko si Ayla at mabilis na umalis. Ang katotohanan na pinatawad ni Sebastian ang kanyang buhay ay medyo nagulat kay Leyley. Pakiramdam mo ba'y mayabang ka sa sarili mo? Tanong ni Leyley ng malamig.
Hindi naman, mabilis na nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo bilang pagtanggi. Hindi na ako bata, matanda na ako. Pauting na hindi nasisiyahan si Sheena. Ano ang sinabi mo sa kanya? Nakatuon ang tingin ni Leylay kay Sebastian. Walang masyado. Iniligtas ko lang ang buhay niya, itinuturing itong maliit na gawa ng awa, sagot ni Sebastian, ang kanyang ekspresyon ay lumambot habang tinitingnan si Leylay. Wala nang sinabi si Leylay. Ang gabi ay dumaan ng tahimik. Pagdating ng bukang liwayway, nakatagpo si Sebastian ng 3 karagdagang alon ng mga hamon na sumusubok na agawin ang kanyang esmeraldang plaka. Walang pag-aalinlangan, pinabagsak niya ang mga ito ng walang awa, tanging si Ayla lamang ang kanyang pinatawad. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang kumalat na parang apoy, dala ng mga bulong at takot. Sa ikatlong gabi, sa wakas ay nakarating na ang 3 sa pintuan ng bundok ng Alpha Sect. Ang mga nagtipon ay naglalabas ng malalakas na aura, at sila ay malayo sa karaniwan. Upang makarating sa lugar na ito habang hawak ang isang esmeraldang plaka, sa kabila ng paghabol at pagsalakay ng 12-dosenang tao, nangangahulugan na ang bawat tao dito ay kabilang sa mga elite. Sa kanila, iilan lamang ang nagpakitang kalmado at hindi natitinag gaya ng grupo ni Sebastian. Sa mga sandaling iyon, muling nakita ni Sebastian si Ayla siya rin ay nakakuha ng isang esmeraldang plaka. Nakatagpo siya ng kanyang tingin, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa layunin ng labanan. Bagaman nagpapasalamat siya kay Sebastian sa pagligtas sa kanyang buhay, ngayon ay nakikita na niya siya bilang isang karibal na dapat lampasan. Ang mga malalakas ay palaging pinapahalagahan at hinahamon. Ang lahat ng may hawak ng esmeraldang plaka, sumunod sa akin sa sekta. Mula sa sandaling ito, kayo ay mga panlabas na disipulo na ng Alpha Sect. Ang panlabas na sekta ay may higit sa 100,000 disipulo. Bawat taon, marami ang naglalakas loob na maglakbay para sa pagsasanay at pagtuklas, ang ilan ay bumabalik, habang ang iba ay hindi na nagbabalik. Isang batang lalaki na nakadamit ng puti ang nagsalita ng walang pakialam. Wala si Nodan, ang nakatatandang disipulo ng panlabas na sekta. May bahid pa ng kasiyahan sa kanyang tono. Bawal ang mga pribadong duelo sa sekta. Gayunpaman, lahat ng laban ay pinal sa Fate Platform. Kung sino man ang lalabag sa mga patakaran ng sekta at pumatay sa loob ng sekta, sila ay haharap sa mabigat na parusa. Sa loob ng Alpha Sect, mayroong 5 bundok: Purple Sun Mountain, Azure Mist Mountain, Verdant Rain Mountain, Crimson Flame Mountain, at Obsidian Thunder Mountain. Ang Purple Sun Mountain ay tahanan ng Sect Master at ng pangunahing bulwagan. Ang Azure Mist Mountain ay nakalaan para sa mga nakatatandang miyembro. Ang Verdant Rain Mountain ay pagmamay-ari ng mga panloob na disipulo. Ang Crimson Flame Mountain ay nakalaan para sa mga panlabas na disipulo, habang ang Obsidian Thunder Mountain ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang Crimson Flame Mountain ay umaabot ng 1,000 milya. Maaari kang pumili ng anumang angkop na lugar upang magukit ng isang yungib para sa pagsasaka. Ngayon na sumali ka na sa Alpha Sect, isaalang-alang mo itong iyong tahanan. Ang landas ng pagsasanay ay mapanganib at mahirap. Walang madaling umaakyat sa tuktok. Maging ang mga may pambihirang talento ay mahihirapang abutin ang rurok ng kanilang pagsasanay kung wala ang gabay ng sect. Mag-focus ka sa iyong pagsasanay. Balang araw, maaari kang magtagumpay. Kabanata 1735. Sa loob ng Alpha Sect, tanging ang mga malalakas lamang ang nakakaligtas. Ang aklatan ng sekta ay bumubukas 1 beses bawat 3 buwan. Ang bawat disipulo ay maaaring kopyahin ang isang teknik sa bawat pagbisita, at ang susunod na pagbubukas ay sa loob ng 3 araw. Isa lang ang pagkakataon mong pumili. Kung nais mong makakuha ng mas maraming teknik, kailangan mo itong ipagpalit sa mga Beast Core, Pills, o iba pang kayamanan para sa contribution points mas mataas ang puntos, mas maganda ang mga teknik. Ako si Jovi Cabeza, at ako ang namamahala sa disiplina sa loob ng panlabas na sekta. Sino mang magtatangkang lumabag sa mga patakaran ay haharap sa matinding parusa. Pagkatapos magsalita ni Jovi, ang kanyang anyo ay naglaho na parang isang multo sa kawalan.
Kaagad pagkatapos, 100 nakatatandang disipulo ang nagsimulang magturo sa mga bagong dating. Salamat, sir. Agad na kumuha si Sebastian ng 50 mababang antas na immortal na bato at ibinigay ito sa disipulo na nagdadala sa kanya. Agad na lumiwanag ang ekspresyon ng lalaki, at hindi niya mapigil ang mapatingin sa napakaganda at kaakit-akit na babae sa tabi ni Sebastian. Ako si Freddy Rosenberg. Tawagin mo na lang akong Freddy. Ang Crimson Flame Mountain ay umaabot ng 1,000 milya at tahanan ng 10,000 disipulo, ngunit ang timog silangang rehiyon malapit sa Spirit Thunder Mountain ay partikular na mayaman sa espiritual na enerhiya karapat-dapat itong isaalang-alang. Mabilis na sinabi ni Freddy. Ako si Sebastian. Freddy, pwede bang magtanong ano ang sitwasyon sa Spirit Thunder Mountain? Dumiretso si Sebastian sa punto. Ang lugar na iyon ay ipinagbabawal. 5,000 taon na ang nakalipas, isang nakatatandang miyembro ng panloob na sekta sa tuktok ng Transformative Deity Realm ang pumasok at hindi na muling nakita. Mula noon, walang sino man ang naglakas loob na maglakad doon. Bumulong si Freddy, at ang kanyang mukha ay seryoso at mabigat. Huwag mo nang isipin ang Spirit Thunder Mountain, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Ang Alpha Sect ay nagsasagawa ng isang malaking paligsahan tuwing 3 buwan, na inorganisa ng mga nakatatandang panlabas na disipulo. Ang makapasok sa top 100 ay isang napakalaking karangalan. Ang mga bagong disipulo ay tumatanggap ng 50 puntos ng kontribusyon bilang welcome gift, ngunit ang mga nasa leaderboard ay magkakaroon ng 100 puntos. Top 100. Isang laban ng buhay at kamatayan na walang pagsisisi. Ang Alpha Sect ay talagang pambihira. Ang mga mata ni Sebastian ay nag-aapoy sa determinasyon. Nagpatuloy si Freddy, sa pinakamababa, kailangan mong maging nasa gitnang antas ng Pinnacle Stage Holy Lord Master para makapasok sa top 100. Ang top 50 ay binubuo ng mga late stage Holy Lord Masters, bawat isa ay isang malupit na makapangyarihan. Sa dami ng mga panlabas na disipulo, ang pagpasok sa top 100 ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Uminom si Freddy ng tubig at umiling sa kawalang pag-asa. Mahigit 20 taon na akong nag-iimbak, ngunit nakatigil ako sa maagang yugto ng Holy Lord Master. Isang hakbang na lang ako mula sa gitnang yugto, ngunit parang isang hindi mapagtagumpayang bangin. May 10,000 na katulad ko sa sekta, lahat ay hindi makalusot. Hindi talento ang susi, mga pagkakataon ang mahalaga. Sino mang wala sa ilalim ng Holy Lord Master ay isa lamang karaniwang nilalang. Ang pagpasok sa Holy Lord Realm ay napakahirap. 20 taon. Bulong ni Sebastian sa kanyang sarili. Walang takot sa buhay at kamatayan, hindi kailanman pinagsisihan ang laban. Mahinang nagsalita si Leyley, ang kanyang magandang mga mata ay sumulyap kay Sebastian. Narating mo na ang Holy Lord Realm, kaya subukan mo na. Ang Top 100 Challenge ay magaganap sa loob ng kalahating buwan, tiyak na magiging matinding laban ito. Ang Outer Sect ay puno ng mga eksperto, at maliban sa top 10, walang sino man ang nananatiling hindi natatalo ng matagal. Hikbi ni Freddy. Tumango si Sebastian. Kung wala nang iba, aalis na ako. Kung kailangan mo ako, gamitin mo ang opal na ito para sa transmission. Iniwan ni Freddy ang isang opal at mabilis na nawala. Ang lugar na iyon ay napakaganda at puno ng espiritual na enerhiya, perpekto para sa isang tirahan sa kuweba. Itinuro ni Sebastian ang isang lokasyon malapit sa Spirit Thunder Mountain sa timog silangan at lumipad, sinundan sina Leyley at Sheena papunta roon. Talaga, isang mahusay na lugar para sa pagtatanim. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Leyley, bahagyang bamuka ang kanyang pulang labi habang nagsasalita siya ng tinig na kasing linaw ng nagyayelong bukal. Hindi masama. Ang galing ni Sebastian sa pagpili. Ang ganda ng lugar na ito, gustong-gusto ko. Kumapit si Sheena sa braso ni Leyley, ang ngiti niya kasing liwanag ng mga bulaklak sa tagsibol. Sa edad na 15, siya ay puno ng saya, pansamantalang nalilimutan ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Leyley, mula ngayon, magtulungan tayong magpalago dito ng masaya. Sige, ito ang magiging tahanan natin. Uukitin ko ang yungib.
Manatiling seryoso ang ekspresyon ni Sebastian, ngunit may bahid ng kasiyahan sa kanyang mga mata habang nagsisimula siyang mag-ipon ng lakas. Maya-maya, naglakad si Kevon Hames na may dalang dalawang alalay. Naka-embroidered na mga balabal, ang kanyang mapanlikhang asal ay hindi maikukubli, at ang kanyang mga mata na tila butiki ay sabik na nakatitig kay Leyley at Sheena. Well. Ang dalawang magandang babae na ito ay talagang kahanga-hanga na pagpasyahan ko nang sila'y akin. Kevon ay ngumiti ng masarna. Halos damaloy ang laway habang tinatitigan ang mga ito. Ginoong Hames, napakaganda ng iyong panlasa. Ang dalawa ay para bang mga engkantado na bumaba mula sa langit patungo sa mundong ito. Isa sa mga utusan ang nagbigay puri sa kanya, ang kanyang tingin ay walang pakundangan na lumilipad kay Leyley at Sheena. Kung mahusay silang maglingkod sa iyo, baka makakuha pa tayo ng bahagi ng kasiyahan. Siyempre. Pasayahin niyo ako, at lahat kayo ay gagantimpalaan. Kapag nasiyahan na ako, baka payagan ko rin kayong mga bata na matikman. Kevon ay ngumisi habang pinapahid ang kanyang mga kamay sa kasabikan. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mo na bastyusan kami. Ang magagandang mata ni Leyley ay naging malamig habang sumisigaw siya. Ang buong pagkatao niya ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Oh! Palaban siya, gusto ko yan. Ngumisi si Kevon habang dahan-dahan at maingat na lumalapit kay Leyley. Mababang uri. Patayin mo siya. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Leyley nang humarap siya kay Sebastian. Sumanghal ng malamig si Sebastian. Nandidiri ako sayo. Bilang isang disipulo ng Alpha Sect, wala ka man lang kahit kaunting dangal. Ang kanyang tingin na puno ng paghamak ay nakatuon kay Kevon na para bang siya'y wala ng iba kundi isang nakasusulasok na insekto.